mga corn na itinanim on summer solstice. I-harvest na po natin. Oh, may pasahero pa tayo si LE. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisdak! Good morning! Magandang araw po sa ating lahat at welcome back sa ating channel. This is Bisdak in Korea Vlogs at ito po ang aming simpleng buhay sa Gangwon Province, South Korea. I'm with LE. Ayan po si LE. Si DE, hindi po maganda ang pakiramdam niya today. Sumasakit daw yung kanyang tiyan. Oh, nandiyan na naman yung issue ng tiyan. Kasi noong Sabado sa Sokcho Adventure natin, naparami yung inom nila ni Gumubu. Kaya yun, ahay talaga yan si DE. So kami lang po ang mag-harvest ni LE ng ating mga mais. O, dala. Thank you so much, Sis Teres and Kuya Dan. Pakita. Diyo nga baba. Ayugi. Kamera. Gamit na po ang hand fan ni LE ngayon kasi summer na guys. Ang init sobra. Mag-harvest tayo ng mais today. Ipapadala po natin kay Kim Hira and Minsu. And kung marami tayong ma-harvest, iluluto na natin, ilalaga at siguro din tayo mag-ihaw ng mais. Tingnan natin kung marami tayong ma-harvest. But first, let's harvest first the okra. Kasi hindi ako nakapag-harvest ng okra kahapon. Nagulang na yung iba mga kabisdak na skip ko lang ng one day, gulang na sila. So i-harvest natin ang okra and then yung mais. Guys, may ma-harvest na din po tayong red okra. For the first time, tikman natin itong red okra. Ayan guys, may mga gulang ng mga okra dito. Yan, gulang na yan. Ito, gulang na to mga kabisdak. Ay, pwede pa pala. Yung red okra, tingnan nyo Wow, red okra! Ito gulang na pwede pa tapos na mulaklak. Yung mga natin naglaylo na sila. Tapos na yung pink. Pero may mga flowers pa ako nakikita pa sa ating mga talong. Igo. 그렇지. 잘했네. 이것도. 이거. 잘라야 돼. 이거. 잘라 이거. 이렇게. 이것도 잘라. 뭘 잘하니? 이것도. 이거. 앉아봐. 앉아. 그렇지. 아우, 잘했어. For the first time, red okra. Ang sabi nila, itong red okra, magiging green daw to kapag nilaga na. Tingnan po natin kung totoo po yun. Dito po tayo mag-start sa ating mini garden. Meron, ito Kapag ganito na daw, yung niya mga kabisdak ba, kapag nag-brown na yung corn silk niya, kapag nag-brown na yung corn silk niya, meaning pwede na daw itong i-harvest. So may dalawa tayo dito and lipat tayo doon sa kabila. Dito po guys, meron tayong mga mais dyan. Yan, mga yan. Huli na naming tinanim. Haji Уксусу po ang tawag dyan. Ito yung mga una. Ito po yung mga unang tinanim natin. Ito mga Haji Уксусу po. So ayan, as you can see, may nag-brown na po yung kanyang mga corn silk. So i-harvest na po natin. Ang mga Haji Уксусу po mga kabisdak ay mga corn na itinanim on summer solstice. Yung pinakamahaba mga kabisdak yung daytime. 3 po ang summer solstice yata dito sa Korea. Itinanim yan noong unang summer solstice, yung summer season, pinakahabang daytime. Yan po, unang pinakamahabang daytime in summer season sa Korea. Itinanim po yung mga Haji Уксусу kasi masarap daw kapag that time mo siya itinanim. And during summer solstice din, kumakain sila ng samgyetang. Yun po yung time na pupunta kami sana doon para mamakals. Pero naubos yung samgyetang nila, yung chicken ba na sabaw. Naubos kasi bringing home ng mga ajuma. That time po yung summer solstice. I-harvest na po natin.
I-check ko mga kabisdak ha, kaya baka nagkakamali ako ba. Tama nga ang edad niya. Tamang-tama. Si LE, hindi ko na pinasama ka. Mainit na mga kabisdak. Aba, may namatay. May namatay na mais. Try natin to. Namatay, guys. Papadala natin kay Hira. At tingnan yung mga kabisda ko after sa ulan. Ang dami na pong bunga. Sobrang grabe. Halos kada stem merong bunga mga kabisda ko. Ito sa isang stem lang. Meron siya isa, dalawa, tatlo. Meron doon. Meron dito. Ang dami-daming bunga po ng ating upo. Ayan. Ang daming bunga. May dalawa na po tayong malaki. Wow. As in, kung saan, kahit saan ka tumingin, guys. Meron po siyang bunga. Ang dami-dami nilang bunga, mga kabisdak. Wow. Ito, guys, is naghalo-halo po to sila. Sitaw, patula, at upo. Pero, yung upo, mga kabisdak, inano niya lahat ng ating trellis. So, yung patula natin, hindi pa siya nakapagbunga. I don't know kung makapagbunga kasi parang natabunan po sila ng upo. Pati yung ating sitaw. Buhay pa naman sila. Ito sitaw po to. Pero hindi nga nakapagbunga. Last year, may sitaw tayo. This time, nakapag-harvest na ako. Pero ngayon, wala pong bunga. Wala akong nakikitang bunga. Walang bulaklak. Dahil siguro na overpower po sila dito sa ating mga upo. So, yan po ay mga sitaw. Ito naman ay mga upo. Patula, I mean. Meron ng bulaklak ang patula. I don't know kung survive pa yan siya. At meron din pala dyang squash din. 4 po silang nagakompetensya. Kamatis. Ito na kamatis po ang gusto ko. Napakaganda niyo mga kabisdak. Cucumber. At meron din po pala akong nakita ditong pwede nang i-harvest na mga... Bumawi po yung ating mga sitaw guys dito na side. Akala ko dati ito na soil is hindi magandang tamnan kasi payat siya nung una. Pero tumataba sila guys. Pati nga yung ating meron din po tayo ditong upo. At meron din po tayo ditong mga ampalaya, which is i-harvest na natin. Tingnan nyo, may nakita ako. Iyon. Dito po na side, meron tayong mga snow peas. Pero namatay. Tapos na po yung kanilang life. Hindi ko po ito sinasadya talaga na ihalo-halo. Akala ko kasi hindi sila mag-survive dahil dito na ang nasa isip ko. Bahala na kung mabuhay sila or hindi. Kasi itong lupa na to, hindi talaga siya maganda. Doon ako nag-focus sa kabila. And then, naging halo-halo na din yung sa kabila. Kay, wala naman akong ibang maisip na area na pagtamna na maganda ba, na soil type doon lang. Next time, inuod mga kabisdak. Next time, hindi na natin sila ihalo-halo kasi na-overpower yung ibang natatabunan sila ba, hindi sila nakapagbunga. Pero, we're so lucky pa rin dahil binigyan tayo ng bunga kahit na naghalo-halo sila. Itong upo, itong patula at sitaw ang inaabangan ko talaga guys kung makapagbunga ba. Dahil natatabunan po sila nitong ating mga upo. Ang lalaki, ang lulusog kasi ng mga upo natin. Pangatlo. And then pang-4 po. Ayan siya. Meron pang mga babies.
Alam niyo po, dahil sa ating mga kabiskats ay hindi na ako natatakot na itong si LE ay nandito sa gilid ng ating bahay. Dahil alam niyo, before po dumating ang ating mga pusa, may mga ahas po ditong gumagala tuwing summer. Pero ngayon wala na mga kabisdak. Meron siguro once, pero hindi po dito malapit sa likod. Ngayon guys ay wala na talaga. Thank you sa ating mga pusa. Eto na po ang na-harvest natin na mga corn. Hindi po ito lahat. May natira pa doong mga baby corn, mga kabisdak. At meron tayo dito mga ampalaya, red and green okra, may cucumber at kamatis. Yan po ay kamatis. O wala po. Taplis ang ating LE kasi nga ang init-init mga kabisdak. Nakadalawang ano po siya. Itlog po yan na may jajang sauce and rice. Nakadalawang bowl po siya. Ganyan po kagana kapag may jajang sauce si LE. Eh, sukal mo. Tomato mo uli. Pinahiwa niya sa akin yung kamatis. Itong malalaki po ang isend natin. Ipadala natin kay Hira and Minsu. Tatanggalan natin siya ng kanyang mga guys. Yung pinakaputi lang na yung tawag dito ito ba? Tapos tutulan natin. 20 lang daw ang kailangan, Hira. 20 pieces. Padalhan din po siya natin ng Philippine talong and okra. Dalian natin kasi before 3, magluluto pa sana ako guys ng Hindi pa kaya ni DE. Akala ko siya yung magpapadala. Nakiusap siya, ako na lang daw kasi masakit pa yung tiyan niya. Hindi pa niya kayang tumayo. Ay, hindi pa niya kayang bumiyahi ba. Magluluto sana ako ng ampalaya and, ito may uod. Ampalaya and okra. Hindi pa ako nag-lunch si LE, tapos na mag-lunch. Late breakfast kasi ako kanina, guys. So, dapat before 3, nandoon na tayo sa post office. Para ma-deliver po ito tomorrow morning. Yan ang ayaw ko kapag may sakit si DE. Yung mga trabahoin natin. Yung chili farm, kailangan mag-spray. Wala, guys. Yung mga boys kasi nagtatanim ng mga bulaklak. Ito guys, 4 na talong. Ipasok po natin sa plastic ang mga okra kay baka lang in case. Tapos na po mga kabisdak. O, nasa tapat po tayo ng post office. Nasend na natin. Before 3 o'clock ngayon is 2:50. So, habol po natin ang closing time na 3. 5 o'clock po sila naga-close, pero yung deliveries dapat before 3 is na-send na kasi pa yan sa truck mga kabisdak. Ikakarga pa sa truck. So tara, uwi na po tayo sa bahay. Magluluto ako ng ampalaya and okra, and mamayang hapon is ilalaga po natin ang mga mais.
Ayan, tingnan nyo guys. Ito po yung red okra. Naging green na talaga siya mga kabisdak. Tama po yung sinabi ninyo. Ito, na-stock ng 2 araw po sa ref. Nag-yellow siya mga kabisdak. Kasama po niya ito. Yung iba hindi naman nag-yellow pero pa-yellow na. Ayan, nag-yellow sila. I-try natin anong lasa. Kung okay pa ba. Ginisang ampalaya. Meron tayong ginamos. And syempre ang sukang pinakurat. Si LA po yan, tawa ng tawa. Nasa kwarto po ng kanyang papa. So, they are, i-compare natin mga kabisdak. Ano ang kaibahan ng pula at red? Pula at red okra, pula and yung green. Ngayon, parehas na silang green. Ginamos. Pakunti-kunti, tinitipid ko po talaga ang ating ginamos mga kabisdak. Ito din, sukang pinakurat. Tinipid-tipid talaga. Ito, paborito ni DE. Sabi ko sa kanya, i-save niya for me kahit konti lang. Gustong-gusto yan ni DE, mga kabisdak, promise. So, ito, sige, try na natin. Ito pa yung red okra na naging green. Ang seeds dito, nabili ko po dito sa Korea. Same lang guys. Wala pa siyang pinagkaiba. Mas masarap to pala. Ito kasi yung red okra. Medyo makapal ang kanyang skin. Itong green manipis at malambot. Ito po yung na yellow. Okay pa naman. Masarap guys. Okay na hindi kumain. Kahit walang kanin, okay lang. Masarap ginamos. Oy, panghawi na. 잘 잡아야지. 가자. Ayan guys, hinintay ko talaga na mag-sunset na para hindi tayo masyadong mainitan sa paglalaga nito mga mais. Doon po natin ito ilalaga sa bahay ni Bianan kasi may malaki po siyang kawa at mas mas comfortable po doon maglaga kaysa dito sa amin. Kasi may vinyl nga doon sa amin guys, baka matunaw sa init. Pasahero pa tayo sa LE. Shishim, jajabaeji. Pipip, heba. Pipip. Tara, pipip. Pipip. Kugihe, pipip. Pipip. 그렇지, 한 번 더. 삐삐. 우스가 삐삐. 삐삐. 브룸브룸. 삐삐. Ay, 삐삐. Ngayon po ay 6 o'clock. Alas 6 pasado po mga kabisdak. Yeah. Yung type ng mais na gusto ni Kununi, yung may dikulor, may puntik-puntik na purple, ito daw ay mas matamis kaysa sa pure puti na corn. 응용 욕실이 마침 맞던데. 지난주에 이거 딱 맞아.
운동력 쓰기가 좋던데 운동력. Ayan mga kabisdak, galing po ako sa loob ng bahay ni Biana. Nalagyan daw natin ng new sugar. Pinakita ko na ito sa inyo. Ano? Before. Ano po ito? Matamis po ang new sugar. May nagtanong pala sa akin bakit daw nilalagyan ng new sugar. Matamis na man na yung mais. Ewan ko din. Style po ito ng mga Koreano. Mga isang ganitong asin guys. Okay na yan. Tapos tatakpan natin. Uy, kabugat. Please stay. I'm never gonna dance again. Sabi ni Biran kanina. Nag-alibay pala ito si DE mga kabisdak. Tinanong ako ni Binan kanina, sabi niya, oh, dumating na si DE, dumating na ba daw si Samok? Hindi ako sumagot kay nalilibog ako. Hindi ko alam. Sabi niya, dumating na pala si Samok galing Chunchon. Nag-uulang ako, nag-gets ko na agad na, nag-alibay pala si DE para hindi po mag-alala ang nanay niya. Hindi mag-alala at di siya papagalitan ng nanay niya na sumakit yung tiyan. Na ayaw ni Diing sabihin ko kay Bianan na sumakit ang tiyan niya para hindi po mag-alala si Bianan at hindi rin magalit. Kaya paulit-ulit na po namin yung sinasabihan si DE na maghinay-hinay nga sa pag-inom or i-quit na ang pag-inom. Hindi man siya nakikinig mga kabisdak sa amin. Kaya yan po ang resulta. I wish that we could lose this ground. Maybe it's better this way. So habang hinihintay natin mga guys, 1 hour po. After 1 hour pa maluto yung ating mais. So habang naghihintay tayo sa ating mga mais na maluto, ay magpo-pruning tayo sa ating mga perela. Yes po, kailangan ding i-pruning ang perela. Hindi kasi natapos na mga boys nung 1 linggo. Dito sila sa tapat ng bahay ni Benan. Eto andoon, hindi natapos. Dito din, may natira silang kunting portion ng perela na hindi natapos. Hindi na pruningan dito sa may gilid. So, mag-pruning tayo for 1 hour. Buti na lang. At this week is guys, bakasyon po this week, summer break sa English Academy. So, wala akong pasok. Kahit na kasi mag-gloves ako mga kabisdak, pag nag-pruning ako, tumatagos po yung katas ng perela, nagiging brown po, namamantsahan yung ating mga fingers. So, hindi siya maganda kapag may pasok tayo kasi matagal siyang matanggal, guys. Mapapansin ng ating mga estudyante, nangyari sa mo, teacher? Sa mga kamay mo, dapat malinis po ang mga kamay natin pag pumapasok tayo sa trabaho. Tamang-tama this week kasi wala tayong pasok, wala tayong klase, walang trabaho. So, okay lang po mamantsahan ng ating mga kamay sa perela, katas ng mga perela. Natatanggal naman po ang katas ng perela mga after 5 days, ganun. Ang saya lang pagmasdan mga kabisdak banga, ang daming bunga yung ating sesame at malulusog siya. And matatangkad. O diba, matangkad po siya Wow. Kahit na may natumba po doon. Si LE. Nag-follow si LE.
Oh, 'di ba kami manlidii ang nagsidling dito ng tanim, 'di ba? Ang saya po sa feeling na yung mga tinanim mo is namunga. Esyo. Esyo. Anto na tata. Ato tas pirilahan ta. Yan po ay mga soybeans, mga kabisdak yan. O dito, hindi pa ito napruningan. Ito, tapos na. Yan o. Diba, wala na. Tanggal na. Tapos na yan. Tingnan natin dito. O, dito tapos na din pala. Tapos naman dito, guys. Alam nyo, itong dahon po ng perela ay ginagawa po itong side dish. Next time na tayo gumawa. Ang dami naman kasing perela. Madami pa pong available na perela leaves. Tingnan nyo, oh, saglit lang ako nag-ano ha. Less than 30 minutes lang yun. Pero ito po ang nagta ng perela. Kapit kayo maglibot-libot. Bibip! Bibip 해야지. Bibip! Bibip 해야지. Bibip! 가자! 가자! 자! 가자! 가자! 말로 가자! 자! 가자. Come on. Maghintay na lang tayo, no? Maghintay na lang tayo ba maluto. No, Jonguya. Ito po yung chick jube, mga kabisdak. Ito po yung chick jube, no? Yung ininom namin sa Sokcho Adventure, Sokcho vlog natin. Yan siya. Extract, katas po yun ng bulaklak nito. Chick jube po ang pangalan ng halaman na to. Actually, damo lang man yan. Damo siya, pero itong kanyang bulaklak is gamot daw ito at mabilis. Mabisang nagtatanggal ng hangover. Chick jube. Narinig nyo si LE, mga kabistak. Nasa loob na po siya ng bahay ng kanyang lola. Naglalaro na sila ang dalawa, guys. Para akong nag-camping dito, mga kabistak. Ang sarap sa feeling. Naalala ko yung yung kabataan ko na tuwing guys, brown out sa probinsya. Sa amin sa Bohol, tuwing brown out. Elementary pa ako. Lumalabas kami sa labas ng bahay, nagkukwentuhan. Tapos, kapag may makikita kaming fireflies, ano ba yan sa Bisaya ang fireflies? Nakalimutan ko na, guys. Firefly. Opo, marami pong firefly sa bukid nung kabataan ko pa, pero ngayon parang wala na. Dito, may nakita ako dito, guys. Madalang lang, tuwing summer lang. Maganda daw kapag may firefly, sinyalis po yan na malinis po ang kapaligiran. So, masaya po. Naalala ko, ganito na medyo madilim-dilim na, tapos yung buwan.
maliwanag yung buwan, tapos nagpipintuan kami. Minsan nagtataguan kami mga kabisdak. Naglalaro yung mga bata, nagtataguan tuwing brown out. Masaya, di ba? Minsan masaya din na walang technology, walang walang kuryente, walang wifi, walang cellphone. Masaya mga kabisdak kasi nakakabanding mo yung mga tao, mga kapamilya mo. 'Di ba? Kasi ngayon na may mga cellphones na tayo, halos hindi na tayo nag-uusap. Kami hindi sa bahay, hindi kami madalas nag-uusap mga kabisdak. After eating dinner, usap lang siguro ng mga 5 minutes and then ano na, si DE nasa cellphone na or nasa TV. 'Di ba? Kapag walang technology, nag-uusap-usap kayo, yun po ang mas maganda, nagabanding kayo. Yun po ang wala na ngayon, halos hindi mo na maano guys. Kasi lahat may sariling mundo. Naluto na guys. Sabay, may kiss. Kuha tayo for Bianan and me. Titikman po natin ang ating mais. Pa tayo ng 3 para I love you. Oh, turn on the light yo. Oh, igo mabanyo ban. 조금만 줘봐. Ato ko. 잘 쪘다 야. 이게 푹 써야 맛있어. 근데 주위 딱딱해 같아. 콩걸로요. 딱딱하게 생겼잖아. 예. 옥식의 요리의 맛이. 예, 네. 누게 줄 거 있어? 누게 줄 때 있어? 없어요? 큰 언니, 작은 언니. 어? 작은 언니. 작은 언니 15일 날 온대. 다음 주. 아, 다음 주 토요일 날. 작은 거 뭐랑? 작은 언니만? 작은 거가 시간이 없어. 음. 야 곤양이 다 있니? 네? 곤양이 다 있어? 군냉 뭐예요? 고양이 다 있느냐? 고양이? 응. 있어요, 왜요? 아니 어저께 무슨 소리야? 둥근 안 원래 노란 게 하나 오더니 1년 아주 악을 쓰면서 도망가면서 그럴 때 또 뭘 물었나 그냥 중신용을 하더라고. 아, 우리 고양이 두 마리가 그거 엄마 봐요. 저기 큰 고양이 싸워? 싸웠어요. 우리 고양이는 태어났어요. 발. 왜? 싸웠으니까 싸웠어. 딴 고냐가 와서? 다른 거에. 하여튼 중원을 쳤어. 그래서 중원을 마루 밑에 있다가 죽진 않았고 어디 갔더라고. 오늘은 못 봤어요. 우리 고양이. 어제가 큰 싸웠어. 어제요. 네, 어제. 어제 싸웠. 난 죽이는 줄 알았어. 정말 괜찮겠어. 저기 또 조각 나오고 뒤에다 봤지. 근데 가긴 갔어. 죽진 않고. 그래 이게 건강하자. 집에 보면 여기 이거. 솔직히 안 싸우잖아. 네. 싸워서 다른 고양이 집에 왔대. 우리 고양이 많이 울었어. 아우. 불쌍해. 굳이 왜 내가 하루에 집에 있는 시간이 얼마나 된다고. 어차피 오빠랑 난 회사에서 대부분 시간을 보낼 건데 괜히 사 Nasa bahay na po tayo mga kabisdak. And ready to sleep na po si Ajuma. Si LE tulog na. Si DE naman is pag uwi namin galing sa bahay ni Bianan is okay na po siya. Back to normal na si DE. Malakas na siya ulit. Naka-recover na siya sa kanyang sakit sa tiyan. So yun nga. Tinanong niya ako kung hindi ba daw ako tinanong ni Bianan tungkol sa kanya. Sabi ko, nag-alibay din. Yes na lang din ako kay Bianan.
Ang sinabi niya kasi is pumunta siyang Chunchon daw. Kaya busy daw siya, hindi siya nakakapunta madalas sa bahay ni Bianan. So sumakay na din ako sa story niya para na din hindi po maano si Bianan ba, para hindi na siya manghuhuli. Okay naman na si DE. Yun nga sabi ko sa kanya, wag hinay-hinaya na yung pag-inom. Kasi nahihirapan po kaming lahat. Lalo na ako, mahirap po for me na mag-isa. Yun ang lagi sinasabi ni Bianan kay DE na kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang asawa mo, i-less mo na yung pag-iinom. Kasi ina-experience na yan ni Bianan eh. Ramdam niya yung hirap being a single parent. Kasi bunso man yan si DE. Middle school pa si DE. Pumanaw yung papa niya. So, maaga po pumanaw ang papa ni DE dahil nga sa bisyo din. Yun, alam ni Bianan, sabi niya, maawa ka sa asawa mo, mahirap maging single mom. So, I don't know kung kailan yan si DE, kailan niya ma-realize at kailan niya okay lang naman mag-inom guys, pero hindi yung sobra ba? Kasi kapag sobra, hindi po yun maganda. Sa lahat ng bagay, kapag sumobra tayo, hindi po siya maganda. Diba? Mahirap guys. Ayun, malungkot po ako kasi hindi ko nakita today. Whole day hindi ko nakita si Missy. At kanina nga, ikunwento sa akin ni Bianan na may something daw sa pusa namin. Tinanong niya kung nawawala ba daw yung isa kong pusa or may namatay ba na pusa. So, kung hindi ko makita ulit hinahanap ko kanina si Missy. Hindi ko talaga siya nakita. Si Millie lang ang nandito. So, kung hindi ko pa rin siya mahanap bukas, I think may masamang nangyari kay Missy. Naaawa ako at nalulungkot. So, yung pinag-usapan namin ni DE about ditong paanong hindi makalapit itong siga na pusa, malaking pusa, para hindi niya na masaktan itong aming mga kamiskats. Sabi niya sa akin, wag daw ako magbigay ng sobrang food. Or kapag may sobrang food, ipasok ko para hindi na bumabalik dito yung malaking pusa. I don't know guys, I don't know ano ang gagawin. Tingnan natin. Tonight, yung leftover nila na food, pinasok ko na. So mamayang bukas ng umaga, ilalabas ko ulit yun. And after kumain ng mga pusa, ibabalik ko din dito sa loob. Nakakalungkot talaga yung nangyari. Babalitaan ko po kayo sa susunod, sa next vlog, kung makita natin si Missy. And baka bukas pupunta din tayo sa hospital kasi itong si Saldi, ipapacheck up natin yung kanyang daliri. Ano guys, may bukol po sa daliri niya, hindi niya maigalaw. Masakit daw. So ipacheck up natin bukas. So yun lamang po ang ating vlog today. Medyo mahaba po ang ating araw at nalungkot ako for Missy. And nag-aalala po ako sa kanya. Hindi ko siya makita talaga. So salamat pa rin po sa inyong pagsama sa aming araw today. Thank you so much mga kabisdak. I hope to see you soon on our next vlog. Please hype our video, comment, share, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. See you on our next vlog. Ingat lahat!